Noong March 19, 2003, nag-alalang tinawagan ng mga magulang ni Ji Yuan Yuen ang kanilang anak ngunit walang sumasagot sa telepono at nakaramdam sila ng pagkabalisa. Tinanong ng ina ang ama sa tabi niya na baka may nangyari. Hinawakan ng ama ang kamay ng ina habang pinapakalma ito. Pagkalipas ng 2 araw, nagpasya silang pumunta sa Beijing upang bisitahin ng personal ang anak, na umaasang makita siya at maalis ang anumang pangamba. Nang dumating ang mag-asawa sa apartment ni Ji Yuan Yuen sa Beijing, ay nagulat sila sa kanilang nakitang masamang tanawin. Nakagapos ang malamig na katawan ni Ji Yuan Yuen sa kanyang silid, na puno ng tama ng kutsilyo. Ang kanilang mundo ay biglang gumuho sa isang iglap. Ang ina ay bumagsak sa sahig at nawalan ng malay. At ang ama ay nakaramdam ng galit at sumuntok sa pader. Ang mga pulis ay agad na sumugod sa pinangyarihan ng krimen at nagsagawa ng masusing investigasyon. Sa katunayan, 6 na katulad na kaso ng pagpatay ang naganap sa Beijing mula sa katapusan ng 2002 hanggang sa pagsapit ng 2003. At kabilang dito ang kaso ni Ji Yuan Yuen. At ang mga biktima sa kasong ito ay pawang mga kabataang lalaki na may edad na 20 at 30 taong gulang. Ang 4 na kaso dito ay naganap mismo sa loob ng tahanan ng mga biktima. At ang isa sa kaso naman ay nangyari sa isang palikuran ng mga lalaki sa pampublikong lugar. At ang isa ay sa labas. Ang killer ay nagpakita ng matinding kalupitan. Hindi lamang niya kinitil ang buhay ng mga biktima. Bagkus ay gumawa siya ng isang nakakilabot na pamamaraan at malupit na pinutol ang ari ng mga biktima. Ang ganitong masamang gawain ay nakakatakot at ang buong lungsod ay binalot ng takot. Kaya naman nagsimulang magulat ang media sa seryeng ito ng mga sunod-sunod na pagpatay at ang pulisya ay agad na kumilos at ang mga investigador ay naglunsad ng malawakang operasyon upang mahuli ang killer. Gayunpaman ang serial killer ay tila naging malaya. Ang kanyang pamamaraan sa ginawang krimen ay napakatuso, na nagiiwan lamang ng ilang mga circumstantial evidence. Sa isang tahimik na komunidad sa Dongcheng District, Beijing, ay may isang residente sa basement ng building number 12, Lufang Nanli Dongchimen, na tila ordinaryo ang pamumuhay. Ngunit siya ay may tinatagong isang kakilakilabot na sikreto. Habang ang mga pulis ay naghahanap ng isang serial killer na tumatarget ng isang grupo ng mga homosekswal na may sadistang pag-uugali at aktibong kaanib sa Purple Boys dating site sa internet. Ang site na ito ay matagal nang naging tambayan para sa mga bakla upang maghanap ng makakausap. Ngunit ngayon ito ay naging isang lugar din para sa mga serial killer para gumawa ng kanilang mga krimen. At pagkatapos ng masusing pag-iimbestiga ng mga kapulisan, ay nagkaroon sila ng idea na ang killer at biktima ay nagkita sa pamamagitan ng internet. At ang killer na ito mismo ay mahilig din sa homosekswal. Ang natuklasang ito ng mga kapulisan ang siyang naging daan para makilala nila ang suspek na nagngangalang Li Yijiang. Si Li Yijiang ay isang binata na 23 taong gulang na mula sa Changji City, Xinjiang. Isa siyang estudyante na huminto sa Computer Science Department ng Beijing Institute of Technology dahil sa kahirapan. Ang matinding pressure at frustration sa kanyang buhay ang nagdulot para mawalan siya ng kontrol sa sarili. Palagi niyang naiisip ang mga alaala ng mapait na nakaraan. At para makalimot ay sinubukan niya ang website ng Purple Boys. At sa pamamagitan ng pakikipag-chat at pakikipag-ugnayan niya sa mga berdeng mundong ito, ay nilaro niya ang kahinaan at pagnanasa ng mga tao. At pagkatapos ay nakikipag-date siya sa kanila at dinadala sa sarili niyang bitag. Ang mga sirkumstansya at ebidensyang nakolekta ng pulisya ay malinaw pa sa sikat ng araw. At alam nila na si Li Yijiang ang serial killer. Kaya't isang umaga, nagpasya ang pulisya na pumunta sa tirahan niya upang arestuhin siya. Noong April 4, 2003, araw ng Biyernes at ang susunod na araw ay ang Qingming Festival. Maraming mga tao ang naghahanda upang samantalahin ang rest days at lumabas para sa spring outing. Gayunpaman para sa pulisya ng Beijing, ang araw na ito ay partikular na tensyonado.
Nang ginalagala ni Li Yijiang ang kanyang aso sa komunidad, ay nilapitan siya ng mga kapulisan at nagsagawa ng interogasyon. Kalmado naman siyang nakipagtulungan sa kapulisan na parang inaasahan na niya na darating ang sandaling ito. At sa ilalim ng pagtatanong ng kapulisan ay inamin lahat ni Li Yijiang ang kanyang krimen nang walang pag-aalinlangan. Inamin din niya na kilala niya ang 6 na baklang lalaki sa pamamagitan ng website ng Purple Boys at isa-isa silang pinatay. Inilarawan niya ang krimen ng detalyado, kalmado at walang pagsisisi na puno ng galit at puot. At sinabi niya sa pulis na siya'y naghihiganti sa kanila. Sinabi niyang di umano ay ginahasa siya ng mga ito. At matapos makinig sa pahayag ni Li Yijiang ay nagsimulang mag-imbestiga ang kapulisan. Ngunit ang tanong ng nakararami ay kung bakit nga ba naging bading si Li Yijiang at paano nabuo sa kanyang isip ang pagiging psycho. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa kanyang pagkabata. Ang pamilya ni Li Yijiang ay mahirap na naging sanhi ng kanyang pagkabata na puno ng anino at sakit. Ang kanyang mga magulang ay nahaharap sa mga problema sa kalusugan at pananalapi na nagdulot ng malaking problema sa buong pamilya. Ang kanyang ina ay dumadanas ng matinding sakit sa pag-iisip at ang kanyang ama ay nasa ilalim ng matinding pressure mula sa trabaho at ang mga paghihirap sa buhay ay unti-unting humantong sa kanyang pagiging lasinggero at depresyon. Ang ama ay mabilis na nagagalit kahit sa maliit na bagay. Ang karahasan sa tahanan ay naging pangkaraniwan na lang. Si Li Yijiang ay may 2 nakatatandang kapatid na tumakas mula sa marahas na kapaligirang ito. Dahil hindi na nila kayang tiisin, ay pinili nilang umalis ng bahay at tumira sa ibang kaanak. Gayunpaman bilang bunsong anak at napakabata pa, ay hindi nakatakas si Li Yijiang sa kakilakilabot na katotohanan ito na naging bagay para ibuhos ng kanyang mga magulang ang kanilang mga damdamin sa kanya. At sa tuwing ang ama ay nagpapakasawa sa mundo ng alak, ay pisikal niyang sinasaktan si Li Yijiang na nagiiwan ng mga bakas ng pasa. Ang batang ito ay tiniis ang mga bagay na yon dahil walang magawa. At ang kanyang isip at katawan ay unti-unting bumagsak sa ilalim ng walang awang pagpapahirap. Minsan biglang sinumpong ang kanyang ina at pinagbabasag ang mga gamit sa bahay. Si Li Yijiang na 9 na taong gulang noon ay umiyak at hinawakan ng damit ng ina. Umaasang pakalmahin ito. Ngunit ang ina ay hinawakan ng mahigpit sa leeg si Li Yijiang at sinakal ng halos mamatay ang bata. Ang pangyayaring yon ay naging isang bangungot sa puso ni Li Yijiang na hindi mawala sa mahabang panahon. At upang makatakas sa takot sa kapaligiran ng pamilyang ito, sinasadya ni Li na umuwi ng late sa bahay araw-araw pagkatapos ng klase. Pumupunta siya sa mga silid-aklatan o namamasyal sa mga park malapit sa paaralan upang pahabain ng oras na hindi kasama ang kanyang pamilya. Bagamat hindi nito nilulutas ang problema sa tahanan, para sa batang si Li Yijiang ito ay isang paraan para makatakas sa karahasan at sakit. Noong December 1994, isang malamig na gabi ng taglamig ang bumalot sa maliit na bayan at ang 15 taong gulang na si Li Yijiang ay gumala ng walang patutunguhan sa mga lansangan na puno ng kalituhan at sakit sa kanyang puso. Biglang lumapit sa kanya ang medyo may edad na lalaki. Ngumiti at niyaya siyang kumain at nakipagkaibigan. Naantig si Li Yijiang sa pinapakitang kabaitan ng lalaki at walang pag-aalinlangang sumama. Pumasok sila sa isang restaurant at sila'y kumain ang minom. Ang estrangherong lalaki ay nagpakita ng labis na pag-alala kay Li Yijiang at patuloy na nakikinig sa kanyang mga kwento. Gayunpaman habang umiinom ng alak ay nagsimula siyang makaramdam ng pagkahilo. At unti-unting nanlabo ang kanyang paningin at nawalan ng malay. Nang magising siya ay natagpuan niyang sarili sa isang kakaibang lugar. Tahimik na paligid at tanging liwanag ng buwan ang nakikita. Nakaramdam ng takot si Li Yijiang. Sa sandaling yon ang estranghero ay lumabas sa dilim. Ang lalaki ginahasa siya sa pamamagitan ng anal sex. Kinabukasan ay galit na hinanap ni Li ang estrangherong lalaki sa lansangan dala ang isang kutsilyo. Desidido siyang maghiganti at patayin ang lalaki. Ngunit lumipas ang ilang araw ay hindi na nagpakita pa ang estrangherong lalaki. At dahil sa kagustuhan niyang makaalis ng bahay sa lalong madaling panahon,
Si Lee Hee-jang ay nag-aral ng mabuti at napanatili niya ang mahuhusay na marka at palaging nauuna sa klase. Noong 1999 siya ay nakapasok sa Beijing Institute of Technology na may pangalawang pinakamahusay na marka sa lungsod ng Xinjiang at tuluyan niyang iniwan ang kanilang tahanan. Ngunit sa gitna ng pag-aaral sa kolehiyo, ang mataas na matrikula ay hindi kinaya ng kanyang pamilya, kaya pinili niya magtrabaho at pumasok sa paaralan ng sabay. Doon ay nakapagtrabaho siya sa KFC bilang part-time. Sa kolehiyo, ang tanging libangan ng mga estudyante ay ang paglalaro ng baraha sa dormitoryo. Lumalabas kung minsan at umiinom kapag walang magawa. Si Lee Hee-jang ay walang hilig sa mga bagay na yon, kaya pinagtuunan niya ng pansin ang paggamit ng internet cafe. Sa kanyang pagsasurf ay hindi niya naiwasang makipag-ugnayan sa masasamang website sa mga panahong yon, at tuklasan niya na gusto niya ang mga lalaki. Naging interesado siya dito dahil maraming mga baklang lalaki sa website na yon na nagpapalitan ng mga larawan at nagbabahagi ng karanasan. Di nagtagal ay nakakita si Lee Hee-jang ng isang impormasyon sa internet na mayroong isang gay bar sa Beijing. At nagpasya siyang pumunta sa bar kinabukasan. At doon ay nakilala niya ang isang napakayamang lalaki na si Tang Jiangxiao. Masigasig na nakipag-usap sa kanya si Tang at kinabayan siya sa daang ito na walang balikan. Dinala siya ni Tang sa bahay nito at nakipagtalik. Mula noon ang dalaway nagsama na parang mag-asawa at namuhay ng magkasama araw-araw. Si Tang Jiangxiao na napakayaman ay nagbibigay ng pera kay Lee Hee-jang buwan-buwan. Ngunit ang masayang relasyon ng dalawa ay tumagal lamang ng ilang buwan dahil unti-unting nabuo ang lamat sa pagitan nila. Lumalabas na si Tang Jiangxiao ay maraming mga karelasyong mga bakla din. At si Lee Hee-jang ay isa lamang sa kanila. At madalas na iniiwan si Lee Hee-jang mag-isa. Isang gabi dinala ni Tang ang isang homosexual para matulog kasama si Lee Hee-jang. Dahil doon ay nakaramdam ng galit si Lee na hindi siya ginalang ni Tang Jiangxiao at pinili ng dalawa na maghiwalay na lang. Pagkatapos ng breakup, nasiraan ng loob si Lee at tuluyang nilisan ng paaralan. At napagdesisyonan niyang magtayo na lang ng isang stall sa Sidan Mall para mabuhay. Habang nagtatayo ng stall ay nakilala ni Lee Hee-jang ang babaeng si Wang Ye. Dahil si Wang Ye ay may karanasan na sa pagtitinda, ay tinulungan niya si Lee Hee-jang sa pagmamanage ng negosyo. At sa paglipas ng panahon ay nakaramdam ng romantikong damdamin ang babae para kay Lee Hee-jang. Kahit na alam ni Wang Ye na si Lee Hee-jang ay bakla, ay desidido siyang baguhin ito. At sa pamimilit ni Wang Ye, ang dalaway nanirahan na magkasama. Ngunit matapos ang pagsasama ng higit sa 2 buwan, hindi kailanman ginalaw ni Lee Hee-jang ang babae na ikinagalit ni Wang Ye. Isang gabi naalala ni Lee Hee-jang ang kanyang ina na nanakit sa kanya nung bata pa siya. At hindi niya namalayan na sinipa niya si Wang Ye sa pader. Laking gulat ni Wang Ye sa ginawa ni Lee Hee-jang. At mula noon kahit nakatira ang dalawa sa isang bubong ay hindi na sila nag-uusap pa. Kahit na sinabi ni Wang Ye na may nagugustuhan na siyang ibang lalaki ay walang pakialam si Lee Hee-jang sa narinig. Sa huli ay nagpasyang dalawa na maghiwalay na lang. At noong November 2002, dahil matagal na siyang mag-isang naninirahan sa Beijing, nakaramdam siya ng kalungkutan at nagpasya siyang pumuntang muli sa isang disco bar sa Chaoyong District para uminom. Ngunit ang hindi niya alam na habang siya umiinom ng alak ay may 4 na lalaking nakatingin sa kanya. Ang 4 na mga lalaking ito ay mga bakla. Lumapit sila kay Lee Hee-jang na pinamumunuan ni Wu Xiaogang at nagpahayag ng pakikipagkaibigan. Inanyayahan siyang maglaro sa pribadong hotel. Si Lee Hee-jang na may taas na 5'8", moreno at matipuno ay walang muwang at walang napansing mali at pumayag sa kanilang paanyaya. Gayunpaman, ang pribadong hotel na ito ay naging simula pala ng bangungot ni Lee Hee-jang. Sinasabing maaaring siya'y nadroga o may hinalong 4 na lalaki sa kanyang iniinom, kaya't siya'y mabilis na lasing at nakatulog ilang sandali lang pagkatapos niyang dumating sa hotel. At nang siya'y magising, siya'y nakaramdam ng takot nang makita niyang siya'y nakahubad at nakatali sa heating pipe. Nakita niya ang 4 na lalaki na nakatayo sa tabi niya na mukhang sabik na mababangis na halimaw. Trinato siya na parang hayop. Malupit siyang binugbog,
pinahirapan at sinunog sa pamamagitan ng pagpaso ng sigarilyo at pagpatak ng kandila sa iba't ibang parte ng katawan niya. Kinagat ang kanyang nipples at nilaro ang ari, tinalian at saka hinihila. At nang makita ng mga sadistang lalaki na si Li Yijiang ay halos mahimatay sa mga sakit na nararamdaman, ang mga kalalakihan naman ay nakardama ng sexual pleasure. At sa huli ay ginahasa siya ng 4 na siyang nagpagising sa natutulog na dyablo sa kanyang puso. At pagkatapos ng mapait at kasuklam-suklam ng pagpapahirap, sa wakas ay pinalaya na nila si Li Yijiang. Pag-uwi niya ng bahay ay nagpasya siyang hindi manahimik at humingi ng hustisya at maghiganti para sa kanyang sarili. Sinimulan niyang hanapin ang mga taong ito sa iba't ibang gay venue sa Beijing. Umaasang mahanap sila at pagbayaran ang pinansalang dinanas sa kamay nila. Araw-araw, gabi-gabi siya'y patuloy na tumatakbo sa iba't ibang kalye na may mga gay bar at mga lugar ng hideout para sa mga gays. Hinahanap ang mga nagpahirap sa kanya. Nakaramdam siya ng mga pagsuko at pagkabigo, ngunit hindi natinag ang kanyang determinasyon na mahanap sila. Hanggang isang araw dumating siya sa isang bar sa kalye ng Sanlitun at aksidente niyang nakita ang isang pamilyar na mukha na isa sa 4 na nanakit sa kanya, at yon ay si Wu Xiaogang. Sinundan niya ang lalaking lumapastangan sa kanya sa isang bunggalong bahay sa Fengtai District at matyagang naghintay sa labas. Hanggang pumunta ang lalaki sa internet cafe, napuno siya ng galit at paghihiganti, determinadong pagbayarin ang lalaki. Nang gabing yon ay mahinaong kinuha ni Li Yijiang ang QQ account ng lalaki at nagsimulang makapag-chat sa kanya sa ilalim ng pseudonym na Lanzu. Binansagan naman ni Wu Xiaogang ang kanyang sarili na bayarang alipin. Ipinahayag niya na ang kanyang pagnanais na ibenta ang kanyang katawan sa presyong 800 yuan lamang o halos 4,000 sa peso ng mga panahong yon. At handa siyang makipagtalik kay Li Yijiang at handa siyang tanggapin ang mga pang-aabuso. Gayunpaman, alam niya na kailangan niyang manatiling kalmado at iwasang makilala siya ng lalaki. Kaya naman nangatwiran siya na sinasabing siya ay isang mausisang sadista na naghahanap ng isang taong tunay na makakapagbigay kasiyahan sa kanyang pangangailangan. At kumagat ang lalaki sa pain ni Li Yijiang at ang lokasyon ng transaksyon ay napagkasundoan nila sa bahay ni Wu Xiaogang. Si Li Yijiang ay dumating sa lokasyon na may dalang Spanish saber. Agad na nakilala ni Wu Xiaogang si Li Yijiang na agad niyang kinabahala. Iniisip niya na ang kanyang plano ay baka mabigo, kaya agad siya nagpanggap na nagulat at nakangiting sinabi na it's a coincidence. At agad na iniba ni Li Yijiang ang usapan at patuloy na tinutukso si Wu Xiaogang. Naisip naman ni Wu na si Li Yijiang ay hindi na nagtatanim ng sama ng loob at nasiyahan pa sa pagpapahirap na dinanas niya noong nakaraan. Kaya tumalikod siya at hinubad ang kanyang damit. Sa mga oras na yon ay mabilis na inilabas ni Li Yijiang ang kanyang saber. Sinaksak niya si Wu Xiaogang ng 3 beses hanggang sa siya ay napatay. At matapos na magtagumpay, ang mukha ni Li Yijiang ay napuno ng dugo, ngunit hindi pa siya kontento. Pinutol niya ang ari ni Wu Xiaogang bilang kabayaran sa hirap na dinanas niya. Pagkatapos ay hinagis niya ito sa basurahan. Gayunpaman, ang kanyang planong paghihiganti ay nagsisimula pa lang. Muli siyang bumalik sa mga gay bars at disco bars para hanapin ang iba pang mga target. Hindi nagtagal ay natagpuan niya ang pangalawang target sa isang gay bar. Si Louie na isang estudyante sa departamento ng wikang banyaga ng isang universidad. Ginamit niya ang parehong paraan upang makipag-appointment kay Louie. Nagsasabi na siya'y naghahanap ng maaaring magbibigay ng iba't ibang serbisyo. Sa lokasyon ay direktang tinali ni Li Yijiang ang mga kamay at paa ni Louie, gaya na napagkasunduan nila. At sa mga oras na yon ay walang kalaban-laban at walang kamalay-malay ang inosenteng estudyante na ito sa bangungot na kakaharapin niya. Dito ay ginawa niya ang paraan kung paano siya pinahirapan ng 4 na lalaki noon. Binuksan ni Lee ang malaking stereo at ang isang malakas na musika ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sinimulan niyang pahirapan ang estudyanteng si Louie. Hindi lamang brutal na nilaslas ang lalamunan nito, kundi pati na rin ang walang awang pinutol ni Li Yijiang ang ari ni Louie. Ang mga eksenang ito ay maiyahambing sa trahedyang pang-impyerno. Ang kasuklam-suklam at madugong gawain na ito ay hindi nagdulot sa kanya ng kaginhawahan at kasiyahang inaasahan, at naging mas baluktot at mas madilim ang kanyang isip.
Sa uli ay nakita at sinundan niya ang pangatlo at pang-apat na target. Nakipag-chat siya sa mga ito sa parehong paraan. Walang naramdaman si Li Yijiang na kahit nakatiting na takot. At sa halip ay naging mas biyasa siya kaysa sa kanilang ginawa. Pinahirapan niya ng gusto ang mga lalaki at ang pang-apat na biktima na si Ji Yuan na nabanggit ko kanina ay pinutulan din niya ng ari habang buhay pa at naghirap ng mas matagal. At simula noon ay hindi na mapigilan ni Li Yijiang ang ganong uri ng madugong karahasan. Kahit na ang mga taong nanakit sa kanya ay nakatanggap na ng pinakamabigat na parusa ay hindi pa rin siya nasisiyahan. Kahit na ang pinakanakakasuklam na paghihiganti ay natapos na niya. Ngunit mukhang hinahanap-hanap na niya ang ganong gawain. Kaya simula noon ay pumatay siya ng tao ng random at hindi namimili basta bakla. Noong unang bahagi ng Marso ng gabi, hinaladkad niya ang isang lalaki sa pampublikong banyo ng mga lalaki at walang tigil niya itong sinaksak ng dose-dose ng beses hanggang mamatay gamit ang parehong saber. Pagkaraan ng 3 araw ay nakilala ni Li Yijiang ang 21 taong gulang na biktima. Bigla niya itong inatake ng saksak mula sa likuran gamit ang parehong pagpatay. Ang tuloy-tuloy na kaso ng pagpatay ay nagpapayanig sa mga tao sa buong lungsod at ang lahat ay nagpakalat ng chismis na lumitaw sa Beijing ang isang pervert na mamamatay tao na dalubhasa sa pagpatay sa mga bakla. At noong April 4, 2003, matapos na dalhin si Li Yijiang sa Public Security Bureau, sa wakas ay nakumpirma ng kapulisan sa pamamagitan ng mga fingerprints at DNA na ang serial killer sa dismemberment case ay si Li Yijiang. At nang gusto lang tapusin ng pulisya ang pag-interrogate, ay bigla siyang tumawa at may isiniwalat na talagang nagpagulat sa kapulisan. Noong 1995, siya'y nagkagusto sa kaklaseng lalaki na si Cheng. Buong tapang niyang sinabi dito ang nararamdamang pag-ibig. Nagalit si Cheng at binugbog siya. Ang pinakamasakit pa para kay Li Yijiang ang pagtawanan siya ni Cheng sa harap ng buong klase at pinagkalat sa buong paaralan at sinabing layuan siya. Isang hapon pagkatapos ng klase, sinundan ni Li Yijiang si Cheng sa kakahuyan. Inilabas niya ang dalang kutsilyo sa bag at saka hiniwa ang lalamunan ni Cheng. Gayunpaman ang kasong ito ay itinuring na unsolved case dahil walang nakitang ebidensya ang kapulisan at walang saksi ni isa. Sa makatuwid siya'y nakapatay ng 7 tao. At noong August 9, 2003 ay opisyal na hinatulan ng korte si Li Yijiang ng kamatayan sa kasong murder. Nang malapit na ang petsa ng pagbitay ay nagsimula siyang magsisi at tahimik niyang tinanggap ang hatol. Bago ang oras ng pagbitay noong August 20, 2004, napaluha siya nang maalala niyang mayroon siyang ina na naghihintay sa kanilang bahay. Nakiusap siya sa lahat ng tao sa korte na kung maaari ay sabihin sa kanyang ina na mag-aaral siya sa ibang bansa at hindi na makakabalik pa upang makita siya. At sana din daw pagkatapos na siya'y mawala, ang kanyang ina ay mabuhay ng maayos at mapangalagaan ang kanyang kalusugan. Humingi din siya ng pasensya sa ina at siya'y nagsisisi at magpapatuloy siya na maging anak hanggang sa kabilang buhay. Ang mga nakapaligid na pulis ay hindi napigilang manahimik matapos nilang marinig na ang sakit sa pag-iisip ng ina ni Li Yijiang ay napakalubha at walang nakikilala maging ang kanyang anak. Hindi maiwasang mapabuntong hininga ng mga tao sa korte at napaluha na sinasabing kung hindi dahil sa ganitong kapaligiran ng pamilya ay hindi sana nangyari ang ganitong serye ng malupit na trahedya. At pagkatapos sa isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa lugar ng pagbitay, si Li Yijiang ay bumagsak kasama ng putok na nagtapos sa kanyang makasalanang buhay.